Grabe, nakakatakot na talaga ang panahon ngayon, no? Kaliwat ka ng patayan, giyera, pagnanakaw, inggit sa isa't isa. O kung maiinggit sa isa't isa ay papatay agad. At mga iba't ibang paniniwala sa relihiyon. So hindi mo na maintindihan ang ano ngayon, ang panahon ngayon, o kung sila ba ay na-impluwensyahan na ng demonyo. So, sobrang nakakatakot na talaga ngayon mga kapatid ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Kaya dapat talaga tayong mag-ingat, maging tapat sa ating Panginoong Hesus, magbalik loob sa Kanya para ilayo niya tayo sa mga delikadong bagay, sa mga aksidente, sa mga taong mapang-api, mamatay tao, at mga traidor. Isa pa yan mga kapatid. Okay, mula kay sa iyong araw mga kapatid, sobrang nakakatakot na mga tao ngayon na impluwensyahan na sila ng demonyo. Kung bago ka pa lang sa channel ni Sayong Araw at trip mo ang ganitong klaseng video niya, ay mag-subscribe ka na. Ilalagay ko dito ang video na to dito sa ibaba ang link ng video na ito dito sa ibaba sa description box ko mga kapatid. So bisitahin nyo ang channel ni Sayong Araw. No, napakalulupit, napakagaganda, at marami kang mapupulot na aral mula kay Sayong Araw. At huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-click mo na rin ang notification bell whenever na meron tayong bagong reaction video na i-upload natin sa ating YouTube channel. So huwag na natin itong patagalin itong mga kapatid. Panoorin na natin. Ang pag-iindoktrina sa kanila sa murang na edad, pati na rin ang pagkuha sa kanila ng kanilang mga isipan. Ito mga kaibigan, ang isa sa mga pinakamahalagang kaisipan dapat ng mga Kristiyano upang may pagtanggol natin ang ating mga anak. Ang mga bata ay parang sariwang simento, napakalalim ng kanilang impluensya, at kapag inumpisan mong magtanim ng buto sa kanilang isipan sa pamagitan ng entertainment para sa mga bata na nangyayari din ngayon mga kaibigan, lalong higit ang gobyerno din ay gumagawa ng mga kaparaanan para ma-take advantage sila ang mga bata. Kaibigan, nasa lugar ka kung ang katotohanan ay pinaniniwalaan mo at sinasabi mo rin ang katotohanan. Ang nangyayari ngayon sa ating gobyerno ay nasa lugar tayo kung saan kung naniniwala ka sa katotohanan at sinasabi mo ang katotohanan, ikaw ay dide-platform, ikaw ay dide-monetize, ikaw ay papatigilin o ikaw ay patawagin mga pangalan na hindi mo nais dalhin at itatatak nila sa iyo ang pangalan na iyon. Pero ang isang bagay na hindi natin ginagawa ay ang baguhin natin ang Biblia upang maisakma lamang sa kanilang mga kultura, upang tanggapin tayo ng ating kultura. Okay, isa pa to. Itong pagbabago sa Biblia na dadagdagan mo at babawasan mo, so napakalaking lapastanganan yan sa Diyos mga kapatid. Kung ano ang salita ng Diyos yan, kung ano ang nakasulat diyan, so yan na lang talaga ang paniniwalaan. So wag nang dagdagan pa, wag nang babawasan, para lang i-sermon mo sa mga tao, para lang maging maganda ang yung pagsasalita sa mga tao, para paniniwalaan ka na ganyan ito ang aking salita, ito ang totoo, ito talaga ang katotohanan dito sa aking reliyon. So hindi maganda yan mga kapatid. So ginagamit mo ang relihiyon, ang salita ng Diyos, dinadagdagan mo, binabawasan mo para lang paniwalaan ka ng mga tao. So talagang hindi yan napakalaking kasalanan yan mga kapatid sa mata ng Diyos. At upang mahalin tayo ng ating kultura, sinabi niya na kung ang lahat ay nagsasalita ng mabuti tungkol sa iyo, hindi ito maganda para sa iyo. Ayaw nating purihin ng isang kultura na nasa ilalim ng impluensya ng demonyo, at pagkatapos ay umarap sa Diyos at tanggihan ni Jesus dahil sumama tayo sa mundo sa halip na sa Kanya. Sa simula ng lahat, nangyari ang dalawang bagay, na ang sangkatauhan ay napahamak sa demonyo. Sa
pamamagitan ni Adan lumaban tayo sa Diyos at muling binago ang mabuti at masama. Nang lumaban tayo sa Diyos, ibig sabihin, ang Diyos ay hindi na ang panghuling otoridad na nagpapasya kung ano ang mabuti para sa atin. Hindi siya ang ating Panginoon at hindi na siya ang ating amo. At kahit anong oras ay inaalis mo ang Diyos, gagaya ka sa Diyos at bilang Diyos, magsisimula kang gumawa ng mga patakaran habang lumalakad ka. Ito ay tama at ito ay mali. Ito ay mabuti at ito ay masama. At ang kultura ay nagbabago sa kung ano ang mabuti at masama mula noon. Ang Israel, isang bansang pinili ng Diyos na maging isang bansang nagpapakatawan sa Kanya. Isang bansang inaasahan mga anak sa anak ng Diyos na magliligtas sa mundo. Ang bansang iyon ay madalas tinutukso sa mga Diyos-Diyosan ng mga bansa. Ang mga bansang iyon ay may ilang mga bagay na katulad. Marami sa kanila ay may idolong sinasamba. At sa kanilang pagsamba sa mga idolong ito, laging pinagsasama ang sexualidad sa idolatria. Kung tingnan mo ang kasaysayan ng pagsamba, makikita mo na ang sexualidad at okulto ay magkasamang umusbong. Palaging may prostitusyon sa kanilang mga templo. Ang mga prostitute ay nasa kanilang mga templo. Bakit tila interesado ang demonyo sa iyong sexualidad? Dahil ang sexualidad ay ang pinakabanal at pinakatunay na bagay tungkol sa iyo. Ito ay isang bagay na ibinabahagi mo lamang sa iyong asawa, hindi sa iyong mga anak, hindi sa iyong mga kaibigan, at hindi sa iyong pamilya. Ito ang pinakamalalim at pinakabanal na bahagi tungkol sa iyo. Noong sinabi ng Biblia na si Adan ay nakilala ang kanyang asawa na si Eva, ginagamit nito ang salitang kilala para sa sexualidad. Ibig sabihin, ito ay isang paraan ng pagkakakilala sa isang tao sa antas na hindi mo maaaring kilalanin ang sinuman. Ang iyong sexualidad ay napakabanal, napakalalim na ito'y dapat protektahan. Ito'y dapat protektahan mula sa mundo at sa lahat ng iba. At iyon ang bahagi na hinahabol ng demonyo. Ay huwag ka magtaka kung sinisikap niyang sabihin sa mga maliliit na bata sa paaralan tungkol sa anal sex at tungkol sa lahat ng bagay na hindi dapat marinig ng bata. Bakit ba sinisikap niyang ang pinakabanal na bahagi ng buhay natin ay ang sexualidad? Dahil gusto niyang magsama-sama ang bagay na ito at nais niyang guluhin at labagin ang bahagi ng buhay natin. Ang Israel ay palaging nilalabanan ng mga Diyos ng mga bansa ang mga idolong ito. Isa sa mga pinakamalaki at pinakamasama na Diyos-Diyosan na palaging kinakatawan ng Israel ay si Baal. Si Baal ay ang Diyos-Diyosan na palaging nag-aagaw ng pwesto ng totoong Diyos sa kanilang puso. Ngunit alam niyo ba na may asawa si Baal? Ang asawa niya ay si Ishtar. Siya ay ang manlilinlang. Siya ay ang enchantes. Siya ang Diyosa ng sexualidad, Diyosa ng pagkabaliktad, Diyosa ng lahat ng mga bagay na nagaganap, pati ng LGBT community. At minsan si Israel ay sumasamba sa Ishtar kapag sila ay umaalis mula sa Diyos. Ngayon, si Ishtar at Baal ay may isa pang Diyos-Diyosan. At ang Diyos na iyon na sumasamba pa rin si Israel ay si Molek. Ngayon, si Molek ang pinakakalokohan sa tatlo dahil ang Molek ay humingi ng human sacrifice. At sasabihin mo, paano sa mundo may offer ng isang tao ang ibang tao sa isang Diyos-Diyosan? Napakasimple lang ito. Pangako ng Diyos-Diyosan si Molek na kung sino man ang mag-aalay ng isang sakripisyo sa kanya ay bibigyan niya sila ng kalupaan at tagumpay sa buhay. Kaya literal na dala ng mga tao ang kanilang mga anak at inaalay ito sa demonyong idolo na si Molek na naniniwalang bibigyan sila ng ulan at tagumpay sa mundo. Ang halaga ng tao ay mababa. Ang halaga ng iniligay nila sa sexual exploitation at paglilibot ay napakahalaga. Ang mga Diyos-Diyosan ngayon ay bumalik sa Amerika dahil tayo ang nag-alis ng katotohanan. Inilipat natin ang ating bansa mula sa mga biblika at nalabuan ang mga buhay sa pagitan ng hayop at tao. Itinaas ang buhay ng hayop at itinapon ang buhay ng tao. Ngayon maaari kang makulong kung sasaktan mo ang mga dolphin. Ngunit hindi ka makukulong kung papatay ka ng sanggol. Si Baal din ang nagdala ng ideya na maaari mong iporma ang iyong sariling Diyos. Likayin ang iyong sariling katotohanan at halaga. At ang absoluto ay hindi umiiral. Gawin mo kung ano ang nais mo at pagkatapos ng ilang panahon, kapag ang ideya ng Diyos ang 10 utos, ang pagdarasal
pagdadasal sa Diyos, ang pangangalaga ng Diyos ay hindi na konstitusyonal at tinanggal na at sinasabing hindi na ito konstitusyonal. Naniniwala ako mga kaibigan, si Baal ang mag-ahari sa mga kultura sa iba't ibang bansa, hindi lamang sa Amerika, kundi sa ating bansa sa Pilipinas. Hanggang ngayon, no, si Baal pa rin ang gusto nilang maging Diyos ng ano, no, mga sa ibang lugar, no. Tino yun sa, hindi ko alam kung sa Israel ba talaga yon. Pero hanggang ano, biro mo si Baal isang baka. Hindi naman hindi naman baka ang lumikha sa atin eh. So yung nung unang panahon, yun ang talagang sobrang kinagagalit ng Diyos, mga kapatid, dahil niluluhuran nila ang isang baka. So ito daw ay sino ba 'yon? Yung ibang rebulto na may sungay. Yun siguro si Baal, pero yung baka na may sungay, no, nalimutan ko na kung basta hindi gusto ng Diyos ng mga ganyan, mga kapatid. Gusto niya na siya lang talaga ang ating luluhuran, siya lang ating dadasalan. Kanya lang tayo humingi ng tulong. So wag tayong lumuhod, wag tayong humingi ng tulong, wag tayong magdasal sa mga rebulto, sa mga hayop. Kasi nasa 10 commandments na 'yan eh. So nakasulat na 'yan sa 10 commandments na ako lang ang iyong, sabi niya kay Moises, ako lang ang iyong, wala ka ng ibang sasambahin kundi ako lang. Yun, kung naintindihan niyo mga kapatid. Samang palad ang pagpapalagay kay Baal at kung ano ang nangyayari sa paglipas ng panahon ay hindi na pumapayag ang totoong Diyos. Ang tama at mabuting kalakalan na tinuturo ng salita ng Diyos sa pag-agaw ng seksualidad ay humahalili. Kapag may seksualidad na ang naging Diyos-Diyosan, humihingi ang seksualidad ng sakripisyo at ang sakripisyo na iyon ay mga sanggol. Ang demonyo ay naghahangad sa mga bata. Ang mga bata ay mahalaga sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Sinasabi sa Biblia, kung ikaw ay nagdulot ng anumang pagkalito sa mga maliliit na ito, mas makabubuti sa iyo na iligwak ang isang malaking bato sa iyong leeg at lusungin sa malalim na dagat. Ito'y hindi mga salita mula kay Moises o Elias. Ito'y mga salita mula sa matamis at mapagmahal na mga salita ng ating Panginoong Hesus. Ano ang ibig sabihin nito? Ano mang agenda o plano na nagsisikap na ang mga bata ay malito, masira, at hindi makilala ang kanilang lumikha at magdadala sa kanila ng mental illness at iba pang mga krisis sa kalusugan sa isip, nagugulo sa kanilang murang edad. Sinasabi ng ating Panginoong Hesus, mas makabuti sa iyo na iligwak ang isang malaking bato sa iyong leeg at lusungin. Bakit? Sapagkat ang mga bata ay mahalaga, kailangan silang protektahan. Ang demonyo ay nasa mga bata at ngayon ang mga ito ay bumabalik sa kanila. Napakatindi ng kaguluhan nangyari ngayon sa ating mundo at kung ano ang nangyayari sa ating kultura at sa ating mga bata. Kaya't nais kong tayo ay maging mapagmatsyag na ipanalangin natin ang ating mga kabataan na hindi sila ma-brainwash at madoktrinahan ng anumang klase ng imoralidad. Nanawa ay magkaroon sila ng malusog na kaisipan na sila ay lumaki sa pamagitan ng turo ng Diyos at ng tama. Itong mga bata, wala pa kasi ito sa sa tamang pag-iisip eh. Mura pa ang kanilang pag-iisip, kaya madali silang maniwala, madali silang maniwala na yan, hindi pala totoo ang Diyos, yan, ganito pala ang ating ang paniniwala natin. Ayan, ito ang ating relihiyon, wag tayo diyan sa ibang relihiyon. Ya, ganyan kasi yan turo kasi yan ng sa kanila, ng mga magulang sa kanila, lalo na yung mga magulang nila na iba ang relihiyon, lalo na sumasamba sa kay Baal sa mga hayop. So pag may pamilya na sila, pag anak nila doon, ituturo nila doon sa kanilang bata na ganyan. So nai-influensyahan talaga ng kanilang magulang ang mga bata, lalo na sa mga nila diyan, false prophet na napakagaling magsalita,
O ang tinitira diyan yung mga bata na napakamura pa ng pag-iisip. O napakakawawa ng mga batang ito, mga kapatid. Pero nung una ganun din ako eh. Nung bata pa ako, pero iniisip ko talaga habang mas tumatanda tayo, so kung gusto talaga natin na na maging makita ang katahimikan sa ating buhay, so natin ang katotohanan, so wag na tayong lumipat ng ibang relihiyon. Kung ikaw ay isang Katoliko tulad ko, nung una lumipat din ako sa isang relihiyon doon, so bumalik ako sa Katoliko. So sabi ko, hindi naman relihiyon ang magliligtas sa atin eh. Tayo lang mismo ang nakakaalam sa ating buhay. Tayo lang mismo ang magdadala sa ating buhay. Kung alam na natin habang tumatanda tayo, alam na natin kung ano ang masama, kung ano ang masama at ang tama. Eh syempre, doon tayo sa tama. Huwag na natin, kung naging makasalanan man tayo kasi hindi tayo perpekto, so huwag na natin ulitin yan. Kasi wala dito sa na walang taong matutuwa kung lagi kang gumagawa ng kasamaan. So baka hindi pa magtatagal ang iyong buhay. Kaya nga naging Katoliko na ako ngayon. No, medyo na preacher ako, magaling din ako mag-preach kasi turo sa akin ng pastor ko nung una. Pero lumipat ako sa Katoliko, medyo na medyo nalungkot siya dahil lumipat daw ako sa Katoliko. So bahala na kayo diyan kung ano ang paniniwala ninyo, doon na kayo. Kung gusto talaga ninyo diyan sa relihiyon nyo, bahala na kayo diyan. Basta ako dito na lang ako. Kung saan ako nabinyagan, kung saan ako lumaki, kung anong relihiyon ko, Katoliko na tayo. Wag nating kasi nakakabaliw sa sa lipat-lipat ka ng relihiyon, talagang maguguluhan ang iyong pag-iisip. So parang mababaliw ka. So maraming na nangyari yan, mga kapatid, sa panahon ngayon na medyo na parang hindi mo maintindihan ang kanilang kinikilos. So medyo basta napapansin ko lang sa ibang mga tao na sa ibang relihiyon, mga kapatid. At hindi nila maitataguyod ang sexualidad sa kanilang murang edad. Gusto natin na ang ating mga bata ay lumaki sa isang henerasyon na hindi si Wonder Woman ang kanilang iniidolo. Ang mga pinapanood sa social media ay nagbibigay ito ng napakalaking impluwensya sa ating mga kabataan. Ipanalangin natin at tulungan natin ang ating mga kabataan na bumalik sila sa tunay na moralidad na base sa Biblia. Ika nga sa proverbio, train up a child in a way he should go, and when he is old, he will never depart from it. Mga kaibigan, habang bata pa, ay i-train natin ang ating mga anak na may takot sa ating Panginoong Diyos at i-guide ang kanilang mga landasin patungo sa langit na bayan. At ang kagalakan ay mapapasa iyong pamilya mula ngayon hanggang magpakailan pa man. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat, kaibigan, sa iyong panonood. Okay, so dadagdagan na naman ang ating kalaman, mga kapatid, tungkol sa itong mga bata raw ang madaling ma-impluwensya ng mga demonyo kasi mura pa talaga ang kanilang pag-iisip. So depende na lang yan sa sa mga magulang nila, sa kanilang mga guardian nila, nang nagturo sa kanila, mga kapatid, kung mabuti ang sa kanila. So, hindi mo talaga maintindihan ang mga pag-iisip ng tao ngayon. Wala na ganyan talaga, basta nalalapit na ang huling mga araw, mga kapatid. So hindi na tayo magtatagal, mga kapatid, at magkikita-kita ulit tayo sa ating reaction video. Maraming salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayong may kapal, at ako po si Dexter Braganza. Salamat sa inyong suporta, sa inyong pag-subscribe sa aking YouTube channel, and peace out.